Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Brigadier General Ernest Jan Hadlock, ang commander po ng 2nd Brigade. And nandito po tayo sa aming area, sa Cabinti, Laguna, kung saan makikita niyo po sa likod namin yung Laguna Lake. Ito po yung Laguna Lake. At doon po sa diretsong yan, andun po yung Taguig, Metro Manila. So, kami po ang kapitbahay ng Metro Manila. Kami po yung unang army na organized unit na kapitbahay po ng Manila. Diyan po makikita nyo na nandyan rin yung mga power lines, nandyan rin po yung tubo ng mga hydro power plant. Kami po ay marami pong renewable energy dito ng mga proyekto na aming sinisecure po. Ito po ang nabibigay ng enerhiya sa ating mga kabayanan hanggang po sa Manila. Marami po dito. Sa hydro, meron dyan yung Aboitiz Group ng Energy 9. Sa mga wind naman, yung ASEN ng Ayala Group, Alternergy. At meron pa rin po mga ginagawa na hydro ng Ahunan ng Rasons Group na po ito. So marami po ditong mga critical infrastructure na binibuild at ino-operate na nagbibigay po ng energy at mga negosyo po. Dito sa era namin, nandito po rin ang top 3 contributor ng kita ng ating bansa or GDP na tinatawag, yung Laguna, Batangas at saka Cavite. So makikita nyo po dito ay marami po mga tindahan na po na itinayo. Kagaya natin sa itong kainan na to. Marami pong ganitong pareho-pareho na mga kainan, pasyalan hanggang doon po sa area na yon. Ito po ay bunga ng pagiging payapa na po ang area. Nagsimula kami noong 2020 ang area. Mga 270 pa po ang mga armadong mga rebelde dyan sa kabundukan. Pero sa sipag po ng ating kasundaluhan ay napapabaw po namin yan ng 4 na lang po ngayon sa 2006. Yung 4 na po na yun ay laylo pa yung karamihan doon. So dahil po ay peaceful na, dahan-dahan po ito nagsiusbungan ng mga negosyo dito. Ang tawag po namin dyan sa level na yan ay SIPS, yung Stable Internal Peace and Security. Ito po ay may 4 na stages. Ang una po ay insurgency, may insurgensiya. Pangalawa po yung conflict manageable. May insurgency pero manageable siya. Pangatlo is yung dormant na siya. Parang nandyan pero parang wala. So wait and see, tinitingnan muna kung mayroon talaga. Pag after how many period, pag wala talaga, yun, dinideclare na po natin na stable internal peace and security. Lahat po ng probinsya dito sa 2nd Brigade ay declared na po na SIPS. Kasama po yung mga munisipyo nila, nire-renew ito taon-taon para po yung commitment po ng ating mga LGU ay nandun parati. At sila na po ay very supportive sa atin, kaya po napanatili natin mapayapa ang lugar. At dito nga, marami na pong mga negosyo at saka mga infrastructure ang itinatayo dito. So ito po naman ay tulong ng lahat ng ating mga kababayan na kung saan sila po talaga ay nagre-report sa amin kung meron mga masasamang elemento. Kaya nagpapasalamat po kami sa ating mga kababayan sa inyong suporta at ipagpatuloy po natin ang maganda nating samahan. Salamat po. Bilang isang matagal na po na sundalo, kung saan-saan na po tayo na-assign, nagsimula po ako bilang nung kapusukan pa natin doon po sa mga conflict area sa Mindanao, kung saan gira-gira talaga doon. Kasi medyo mayroon pang mga masasamang elemento na armado. Noon yun, nadaanan natin yung mga ganong klaseng assignment. Kumpara ko po dito, malayong-malayo po talaga na. Ibang-iba na po talaga. Kahit mismo yung history ng unit na to, yung 2nd, pag tinitingnan ko po, dati-rati mayroon pang mga enkwentro dyan itong mga daanan na nadaanan natin. May mga nag-aalay tayo ng pagpugay sa mga nadali ng mga sundalo. Kung titingnan mo kung saan sila nag-ienkwentro nun, dito lang sa lake na to. Pero sa ngayon, makikita mo puro negosyo na nandito. Puro negosyo, namamasyal, nagmumotor. Karamihan siguro sa inyo napunta na dito. Kasi nakikita ko po, ang dami po tao dito araw-araw, lalo na po yung weekend. So ito po ay isang patunay na iba na talaga, narating na ang narating natin. Napakalayo na po. At ipagpapatuloy po natin yan sa tulong po ng mga tao at of course yung mga local government unit.